So ang ating tropical depression na si Kabayan ay nag-originate sa low pressure area na kahapon ng umaga ay pumasok po sa ating PAR. So kahapon ng umaga pumasok ng PAR, then minomonitor natin, in-include natin sa synopsis na ating public weather forecast na inisyo natin ng alas 4 na ng hapon, and then kaninang madaling araw ay ganap na naging isang bagyo at nagsimula na rin po tayo mag-issue ng tinatawag nating Tropical Cyclone Bulletin number 1 kaninang umaga. So itong update naman ito ay yung nilalaman ng ating Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas naman ngayong alas 11 ng umaga. So makikita natin as of 10 a.m. ang location ng bagyong si Kabayan, Tropical Depression, bagamat offshore pa rin ay nasa laing 440 kilometers na lamang silangan ng Davao City. So makikita natin yung kumpul ng kaulapan nito ay halos tumatama na dito sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Taglay ni Kabayan ang lakas ng hangin na umabot na hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman naabot na hanggang 70 kilometers per hour. May kabagalan po ang pagkilis nito sa direksyong north-northwest ditong nagdaang 6 na oras. At dahil ngayon naasahan natin na patuloy na paglapit nito sa kalupaan ng ating bansa, sa ngayon ay nakatasang warning signal number 1 dito nga sa mga lalawigan. Dito sa may bandang Visayas area, unahin natin, no? Itong southern portion ng Samar, southern portion ng eastern Samar, sa eastern at southern portion ng Leyte, southern Leyte, Bohol, Camotes Island. Sa Mindanao area naman, warning signal number 1 din po, nakatasan Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, sa northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, dito sa Misamis Oriental, sa Camiguin at sa northern portion ng Bukidnon. So kapag may warning signal number 1 tayo, posibleng maramdaman yung lakas ng hangin na mula 30 hanggang 61 kph, no? O 39 hanggang 61 kilometers per hour na lakas ng hangin ay pwedeng maramdaman dito sa mga nabanggit na lugar in 36 hours or less. Dahil nga nabuo ito ng halos sa malapit na, nasa loob na ng ating air responsibility. So yung lead time natin, maaaring 36 hours or less na po, no? So dapat talaga maging handa tayo. Kaya tayo nga po sa Pag-asa ay patuloy yung pag-provide, coordinate with the government agencies na partner natin sa disaster preparedness and mitigation. At ganoon din pag-disseminate natin information through our website, official social media accounts, at yun din po through email, Viber sa mga concerned government agencies. So pag sinabi natin signal number 1, yun nga, bukod sa lakas ng hangin na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour, posibleng maramdaman sa lugar, may mga inaasahan din tayong pag-ulan na dala nitong bagyong si Kabayan. So yung lakas ng hangin, maaaring minimal o halos walang damage, lalong-lalo na kung yung lugar nyo, yung mga kabahayan sa lugar nyo ay yari sa mga concrete, mga modern day structures na tinatawag natin, subalit hindi pa rin po ito reason para maging kampante tayo. Dapat maging alerto pa rin po tayo sa parating na bagyong si Kabayan. Samantala, makikita naman natin sa ating forecast track, no, na ang bagyong si Kabayan nga ay nasa natin na lalapit patungo sa kalupaan ng Mindanao area, and makikita natin na ang center track natin posibleng tumawid pa ng northern Mindanao, then southern portion ng western Visayas, then via the Palawan area hanggang sa lumabas ng ating air responsibility. So bukas ng umaga, inaasahan natin na nasa Makahalar Bay na ang sentro ng bagyong si Kabayan. And then, sa darating naman ng Martes ng umaga, nasa coastal waters na ng Aborlan, Palawan. Sa darating na Miyerkules ng umaga, 125 kilometers west-southwest ng Pag-asa Island, o nakalabas na ng ating air responsibility. At sa darating naman na Huwebes, ay tuloy na ngang nandito sa bahaging ito ng West Philippine Sea. So, pero makikita rin natin, no, yung lakas ng bagyo, makikita natin dito sa base sa legend na ito, inaasahan natin na posibleng mag-landfall ito dito sa may bandang Surigao del Sur, Davao de Oro or Davao Oriental area mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Kaya dapat po handa yung mga kababayan natin, hindi lamang sa binanggit natin yan sa posibleng tamaan nito, kundi maging dito sa may bandang areas na may warning signal, no? So ulitin natin, no, yung landfall nito ay over the areas of Surigao del Sur or Davao Oriental. Kukorek ko po sarili ko, no? Inasa nating landfall sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay pwede dito sa Davao, Surigao del Sur and Davao Oriental area.
So dapat handa po yung mga kababayan natin dyan for landfall, and of course generally lahat po ng mga lugar na may warning signal ay dapat handa sa pagtama at pagtawid nitong bagyong si Kabayan.